Good morning. So far, kumusta naman ang tulog mo? Pagdating? Well and good, with God's grace. So, this is our actually considered first day in Danang. So, we will visit the Lady Buddha. Lady Buddha. Pagoda. Yes, Pagoda. So, aside from that, papasyalan natin yung iba pang area doon kasi maraming spot doon na magandang ikutan, which is hindi natin napuntahan last October with Brother Alan Villar and Leonor. Marble Mountain. So, yung Marble Mountain, kilala rin ditong tourist spot. So, after that, babalik tayo sa beach na Sontra Cafe. so we will go to Sontra Cafe. Hindi ko masyadong kabisado yung itinerary. Para siyang Santorini. Yeah, exactly. So, yun. Ayan, malapit na kami. Ayan na yung bundok. Nakikita ko na. Dito, pakita natin yung bundok. Ayan. Yan yung aming pupuntahan, yung bundok na yan. Diba? Ngayon, itong Lady Buddha na to. Ayan, ito ang pagawaan ng mga ng mga images. Ang ganda, no? Ayan. Yun backup. Bantay Banla. Ayan. Marami dito. Ayan, no? Tsaka napakaganda ng daan. Kasi clear, walang traffic. At ang speed dito is 30 lang kilometers, 30 to 40 kilometers per hour. Hindi ka pwede magmabilis. Different images ng Buddha, Lady Buddha. Yun hong. Ganda, oh. Yung bundok na yan, kaya siya marble. Yan ang talagang, kumbaga sa atin, sa Pilipinas, yung Romblon. Yan ang source ng marble. I hope na kukuha ng camera natin yung beauty ng nakikita natin in our naked eye. Ganda, no? Ang lugar. Ayun, may pagoda dun. Ang pagoda, yun, no? Yung ganong klase ng layer na structure. Diba? So hopefully ay bagamat mainit, ma-enjoy natin yung lugar, yung ating pagpamamasyal. At yun na, nandito na tayo, approaching na tayo. So sa Pilipinas, habang binabayo ng typhoon sa araw na ito, according dun sa mga kaibigan natin, nakachat natin, tayo naman dito sa Vietnam, sa Da Nang in particular, napakainit po. Very sunny talaga. Ayan. So, in a few couple of seconds or tinuro na ng driver natin, bababa na tayo dito. Ayan. We'll be alighted here. So, that's the way. Okay, thank you, sir. God bless. Bye-bye. So, bumili agad tayo ng... You buy one, you up there very hot. 1 hour, 2 hour. That is for hair. Two lah. So you give me 160. Yes. 20, 20, 40. Yeah. Thank you. Where are you from? From the Philippines. Yes. Philippines. You look like Vietnamese. Yes. I think you from Vietnam. Philippines, Vietnamese friend. Same, similar, yeah. You buy water up there very hot. Yeah, we will buy, of course. Buy. Yeah. Up there very hot. Now 10,000. You up there 20,000. Yes, exactly. Give us, Like you? no, big, the big ones. Big one. How much? 20. 20. Thank you. Thank you.
God bless you. Okay. Thank you, thank See you. you later. See you, see you. So nakapila tayo ngayon para sumakay ng elevator. Aakyat tayo sa Marble Mountain dito sa Danang. So do Tham Quan Tuition. We will go to Water Mountain. So do Tham Quan Tuition. Yeah, elevator. Go down. Okay, security there. Thank you. Hi! Kung kayo po ay pupunta dito sa Marble Mountain, kailangan kung kumuha kayo ng ticket sa Klook, pupunta muna kayo dito sa Baotang Museum. So dito kukunin yung inyong ticket para dito sa Marble Mountain. Ito ibibigay sa inyo. And then, saka kayo lalakad doon sa elevator na yon. Yan na, papasok dyan sa Marble Mountain. Kanina, medyo nagkaroon kami ng problema kasi doon kami binaba ng aming Grab. Siyempre, yun ang talagang unloading point. And then, dahil nga ang ticket namin ay from Klook, hindi naman nabigyan ng instruction na kailangan ka pang lumakad uli dito para dito mo kunin itong ticket. So, magmula uli dito sa Museum Baotang, lalakad uli tayo pabalik doon. At dahil napakainit, lumakad na tayo. Hi mga kapanalig, kung magpaplano kayong pumunta dito sa Marble Mountain sa Danang, dapat kung kukuha kayo ng ticket sa Klook, ulitin ko, advice lang ito para hindi kayo magpabalik-balik. Una, pupunta kayo dun sa museum, nasa kantong-kanto yun, para makuha nyo yung ticket na inabel nyo sa Klook. Ito po yun. Then bibigyan nila kayo ng mapa. So ito yung mapa para guided kayo sa pag-ikot. Ito problema. Kanina, pumunta na kami dito sa pilahan dahil nga may Klook ticket na kami. Hindi naman pala i-honor dito yon, yung inyong e-pass. Papupuntahin pa kayo doon, medyo malayo. So balik na naman kami dito. Ito naman ang haharapin ninyo. Mahabang pila para sa elevator. So, bago kayo pumila rin, kailangan nyo munang bumili ng ticket para sa elevator. Yan kasi yung elevator, pakita natin. Ngayon, kung kayo naman ay matyaga umakyat ng siguro mga 200 steps ng hagdan, matarik, at kayang-kaya naman ng inyong mga tuhod, so, proceed kayo doon, hindi na kayo bibili ng ticket para sa elevator. Itong elevator, ano lang po ito, one way, paakyat lang. Pagpababa, di pwede na kayo magpagulong-gulong. O kaya, hagdan talaga, no? So dalawa yung way dito, yung stair A kung aakyat kayo, and then yung stair B kung kayo'y pababa na. At yun naman ay may ikot nyo na yung buong area ng Marble Mountain. Ito yung yan, may ikot nyo na yan. Kaya lang, it took time talaga para maikot. Now, dahil ang season ngayon dito sa Danang, ngayon ay July, to be exact ay 23, ganito yung klima, napakainit.
opposite dun sa atin sa Pilipinas. Nung umalis kami kahapon, napakalakas ng ulan. Baha ang buong Metro Manila at mga nearby provinces na tinamaan ng bagyo. So this time, katakot-takot na pawis naman ang talagang bubunuin dito sa Danang. Pero at least, may enjoy natin kasi pagka umuulan, katulad nung pumunta kami last October, hindi rin namin masyadong na-enjoy dahil mahirap gumalaw ng umuulan. So now, sunny, malakas ang hangin, masarap. So okay na rin, di ba? So ayan ang pila bago kayo makarating sa elevator. Tapos ang babayaran nyo sa elevator ay nasa 100, kano ba? Ayan. Basta ang halaga ay 40 dong. Ayan. 40 dong, tapos meron pang 15,000 dong. Yung pera nila yon dong. Hindi to si Ding Dong. Ayan. Malapit na tayo. Actually kanina nandun na kami eh. Pinabalik lang kami dahil ayun yung ticket booth ng elevator. Yan. Yan, diyan kayo bibili ng ticket for the elevator. Tapos yun, yung bantay sa ticket control, siyempre, di rin man masyadong marunong mag-English. Medyo nagkakahirapan pa ng paliwanagan. Gumagamit siya ng cellphone para ma-translate yung inquiry natin sa kanya. Yung inquiry natin sa kanya. So yun. At tinama dito sa likod ko yung pila. Yan. Diba? So, struggle talaga. Kaya kailangan para hindi magpabalik-balik, di rin kayo mahirapan, ganun o gagawin nyo. Lalo na in particular dun sa mga Klook ticket na nag-avail. Para hindi kayo mahirapan. Okay. So, hintayin lang natin. Akit na tayo. Lapit na tayo. Yan. Okay. Tayo pa rin ang mauuna kasi nakasilip sila. So, ito ang elevator. May baba rin. Makasami sa langit. Siguro. Okay. Akit na tayo ngayon. Sakay na tayo sa elevator. Yan ang view. Ayan, no? Overlooking na tayo. So, babaybayin natin lahat yung attraction dito. Taas din, ha? Okay. Baba na tayo. Elevator, labas na tayo. So, this is it. This is it. The pagoda. And look at the view. Yan. Beach. Tayo naman ay pupunta ng beach mamaya.
We are in Mapo National Park. Okay, you go straight. Keep going straight. Don't turn left, just keep going straight. You'll be in the biggest cave. Thank you. Na, picture lang kita dyan. So ito na, nakarating na natin yung tinatawag nilang Big Cave na mayroong Madonna dito sa Marble Mountain ng Danang. So may nakasulat doon, Tu Vi Vu Lung Ku Quan San. So di natin alam kung ano ibig sabihin nun. Napakaganda ng ng cave, pagkakahimay. So altar nila to. And then, kanina nakita ko may naglagay dito ng petition letter. So, may prayer sila dyan. Of course, meron sila dito incense. So, ito yung kanilang faith. May hawak yung Madonna o yung Lady Buddha na garapon ang tingin ko dyan, na parang nagsisimbolize ng flow ng grace, no? So yan yung nakikita kong interpretation ko. So from the Lady Buddha dito sa loob ng cave, bababa naman tayo dito sa isa pang napakalaking cave. Alam mo, similarity nito yung Alaw Cave sa Cagayan na pinuntahan na rin natin. Meron siyang similarity. At dito, meron din palang napakalaking Buddha. Ayun. Pero tatanggalin ko muna yung aking sunglass kasi wala akong makita. So ito pala, ang ganda. Ganda, oh. Na-marmolize na nila yung yung flooring. Kasi nga marble mountain to. Pero meron ng human touch. Di katulad sa Calao Cave. Ganda. Meron siyang different altars. At itong bundok na to, yan ay purong marmol. Marmol yan. Ayan yung malaking Buddha rin, oh. Oh. Tapos iba't ibang mga images. So lahat naman yan may meaning para sa kanila. Ito meron ding altar, templo. Ganda. So merong bell. Ikot ko sa inyo ang view. Tingnan mo, ikot natin yung view.
Okay, nako. After natin sa Marble Mountain, nandito na tayo sa Lady Buddha. Ito yung Buddha na nakatingin sa dagat nila. Anong dagat yon? Maike. Ayan. So, pasyalan muna natin tong pagodang tong pagkalaki-laki. At ang gaganda ng mga bonsai. Look at the bonsai, Siguro it costs million pesos. Diba, meron nga ako nakitang bonsai, nasa 4 million eh. How much more pa kaya ito, Tapos ito, sino kaya to? Parang galit eh. Parang galit. Pero meron yung meaning sa kanila yan. That's okay. Yeah. Where you come from? So yan yung pagoda. Pagod na rin ako eh. Makaiba yung image nung nung parang pinakabantay. Tinan mo tong art. Tap Sha Loy. Chualin Ung. Try Hu Trung. Minsan hindi ganun na talagang tamang pronunciation, pero pwede naman banggitin. So ito yung reclining Lady Buddha. Ayan, ang ganda. Wow. Oh, look. Oh, lalakad tayo dun sa nakatayong Buddha. Ito, nakahiga. Diba? Ganda, no? So, mga kapanalig. So, nandito kami. Napakainit dito sa Danang, Vietnam ngayon. At dito kami ngayon sa Lady Buddha na tinatawag nila. At hindi pa nga natin napupuntahan actually yung Lady Buddha. Kasi ang lawak pa na ito. Baka soon ka mamasyal. At take note, wala itong entrance fee. No? Tsaka isa napapansin ko dito, nakita mo itong mga bonsai, ang gaganda ng klase. Kung sa atin sa Pilipinas, palagay ko napakamahal nito eh. Ayan Tingnan niyo yung mga bonsai na yan Ngayon, isa sa pinipicture dito sa park na ito ay yung tinatawag na Chinese zodiac sign, o kilala natin sa mga tawag na horoscope at iba pa. Pero in particular, ito yung Chinese zodiac sign. So, ikutin natin to. Ito ang pinaka-cute. Kaya lang wala siya particular na year kung anong year siya, di ko kabisado. Ito nga palang hawak ko, electric fan ko para makakais ng konti sa init. So ito ay pink. Cute na pink. I love the pink. Dito limit tayo dito sa kabilang side. Ito naman of course ang tiger. At made of marble ito muna ito. Tiger. Yan. Tayo na mag-isip kung anong year kasi hindi ko kabisado. So ito ay paborito ng mga Chinese. Dragon. Pero sa mga Catholic dependent, ayaw nila to. Kasi sa Revelation 12, ito yung dragon si Satan. Siyempre, iba naman sila, iba naman tayo. So, the other side, ito ay ang rooster. Taktalao! Talak-talak-talao. Ayan, rooster. Yung mga mayroong birth year ng manok. Rooster. Alam na natin ang issue ngayon sa mga mahilig sa manok. Ayan. Shout out sa mga kaibigan natin. Papunta tayo dito. Ito ang mga pasaway. Ayan. Pero tinatawag natin itong mabait, ang mga rat. Sabi tuloy ng isang kwento, bakit ba yung nanay ko ang tawag sa akin impacto, pero yung daga ang tawag niya mabait. Year of the rat. So ito naman, year of the, parang bupalo, Year of the bupalo ba? Parang hindi naman bupalo. Ano tawag na zodiac sign to? Hindi naman to kalabaw. Ano ba to? Ewan ko kung anong tawag dito. Wala kasing marking basta yan, mukha siyang kalabaw, mukha siyang toro, mukha siyang bupalo. Ayan, nanlilis ka mata niya. So another one tayo para makita natin yung kabuuan. Ayan, may temple. Ang ganda ng temple. At syempre, dahil meron zodiac sign doon, meron dito
Napakagandang mukha ng Buddha. Now mo tayo, yung Bukyen Tien Botat. Yan. Ganda, no? Ito yung Buddha. At pag pumunta tayo dun sa templo, duda ko, ito marmol, doon made to parang kahoy. Sige, punta muna tayo doon bago natin silipin yung iba pang zodiac sign, Chinese zodiac sign. Yan, no? Sabi dito, meron tayong signage, Sin Quan Kak Bulong, Degiay Depo Muay. Sa English, guest, please leave your shoes and sandals outside. So napakaganda ng image ng kanilang Buddha dito. At take note, may kargang bata yung Buddha. Siguro parang interested ako pumasok. Parang gusto kong pumasok sa loob. No? For the sake of ano lang naman, pasukin natin. Para mas focus. Tingnan natin. Meron yung kargang bata. Quan Am Tung Fu. Ang nakalagay na pangalan. Napakaganda. Tingnan natin yung, yung structure niya. No? Napakaganda ng structure. Talagang ika na pinagkukulang niya. Magaganda. Struktura yung kanilang mga goddess. Okay? So balik tayo dun sa mga zodiac sign. Hindi na tayo pumasok. Respect na rin sa kanila. At parang hindi na rin tayo magulang ng ating pantalon. Maganda ng mga ng templo. Talagang ang nasa itaas ng templo ay mga dragon. Ayan. Yun mo yung mga templo. Mga dragon, diba? Ayan. So lakad tayo. Puntahan natin itong iba pang zodiac sign. Ang ganda nitong ano to. Bonsai, ganda, no? I love it. Yan yung bonsai. Ayan. So puntahan na natin itong iba pang zodiac sign na nakalagay dito. Ito paborito ko ng aking pamangkin si Bernard Mark. Cat. Pussy. Cat. Yeah. Tama naman Ito ano to? Ito, rabbit. This is a rabbit. Favorite natin din yan. Merong rabbit si Kiona Love dati. Ito ay horse. Yan. Ito naman ang horse sa zodiac sign. At ito ay ram. No? Ram or goat. Tama? Ram or goat. Yan. Okay. Zodiac, horoscope, zodiac sign. Ito naman ang cobra. Cobra, snake pala, snake. Mga cobra kasi. Anyway, ang snake naman tsaka cobra isa lang. Kaya naging ang golden retriever. Init na init ang lalaki. Init. At ito ang dalas. Unggoy. Unggoy. Monkey. Yan. Di ba? Ganda, no? Ay. So tall. Yeah. What's your height? 2.5 meters. I look like dwarf. Yeah, maybe you are. You're from? Belgium. Belgium. Nice one. I'm from the Philippines. Okay. I like your height for basketball. Yeah, me too. You're playing basketball? Yeah, During your younger years? many years. Yeah. Are you a varsity player? So In the university? Playing the university? I played at the university. Wow, really? Nice to meet you. Have a nice day. Hindi niya alam yung varsity. Sabi niya, university. Ang ganda ng no? Diba? So, once again, ito na naman ang dragon. The dragon. The dragon bites me. So, we are now approaching at the ito daw biggest the biggest Lady Buddha here in Vietnam. So, recorded yan sa kanila dito na ito yung pinakamataas, pinakamalaki. Tingnan nga natin kung talaga mataas at malaki. Nakatungtong siya sa lotus. Lotus yung nasa paanan niya.
Yan ang kanilang ano consider na national flower, lotus. Grabe, ang laki na. Oh, titingala ka talaga. Laki niya. Ang tangkad. Napakaganda ng park. Kaya lang, ang init ngayon talaga. Super duper. Kaya nga. Ay, ang laki talaga niya. Kalula pala yung mukha niya sa harapan. Equivalent sa pagkakaroon natin ng Inang Maria. Malaking difference po. So, thankful ako na nakakasakay tayo kahit saan tayo pumunta ng mga kapatid natin, kapanalig natin sa Santa Iglesia. Ave Maria. Yan, look. Diba? Kaya mo yung mga motor, hindi sila nagsisingita, basta pila-pila lang. Sana ganyan tayo sa ating Pilipinas. Okay. So tayo ngayon ay dadaan ulit sa Dragon Bridge. Isa to sa pinupuntahan ng mga turista kasi ano to merong show every Friday. Kaya lang hindi natin naapunta kasi alis na tayo ng Friday. Nagbubugayan ng apoy at saka maraming turista nanonood. So mamayang gabi naman sasakay tayo dun sa yacht na yun. Ayun, di ba? Sakay tayo sa yacht. Ito ang tinatawag na Han River. Han River. Sasakay tayo dun ng yacht. Mamasyal tayo mamayang gabi. Meron tayong booking. So tama ba ako? Dito tayo dadaan. Okay? So pupunta tayo ngayon dito sa Cathedral. At maghanap tayo ng way
para makapasok. So, this is our second time dumalaw dito sa Danang Cathedral, pinakasentro ng Catholic faith dito sa Danang, Vietnam. So, famous ito sa mga turista pinupuntahan, even hindi Catholic, di ba? So ngayon, merong event. Hindi ko lang alam kung anong event to. Pero pwede naman natin silipin. Doon tayo sa kabilang gate. Iba ang ano nila, no? Yung pari, kasabay nung bride and groom na pupunta ng altar. Tapos yung parents, wala, naka-standby na lang doon, yun, no? So ito yung Na Sak Chin Toa. Ang tawag dyan ay buksor. Ano yung image niya, no? Ayun. Oh. Ayan, oh, puti, oh. Ang ganda. Parang ano siya, no? Made of, ano yan? Pero di siya labang. Hindi. Pero pang Vietnam. Labang. 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 Where's the price? Labang. Ayun na sa nakita meron. 300? 300? Okay. 300? 300. So same here. May I see this? Okay. This is 450. Okay. Much higher. So 300. May 300 pa ba tayo? With the box? Box. 300. Yes. Oh. I will get. Yes. Bằng nhau không phải. This is much bigger. This is one. Yung mukha tignan mo. Maganda yung mukha. That one. I will get this. That one. The small. $225. 225. Wala ka ba yan? Wala. No big, this one? No? Big. Same size. This one. Only small? No. Small? No.
So this is our first meal for today's video. Nalibang kami mamasyal sa Lady Buddha, sa Marble Mountain, etc. Although kumain naman kami ng ano kinain natin tinapay? Minbab ba yan? Binmi. Yung tinapay lang yun. Banmi. Sensya na, hindi familiar sa mga tawag. So, today, ito lang yung aming heavy meal. Di ba? So, ang oras ay alas 6 na ng hapon. Alas 6 ng hapon. Dito kami ngayon sa Nihabit. Nabit, brother. Nabit. Yan, di ba? Vietnamese restaurant. Maganda yung kanyang lugar. Fully air condition. Tamang-tama dahil summer ngayon dito sa Vietnam. Pawis na pawis uli ako. Pero dito malamig. So, in-order ko yung mga authentic na pagkaing Vietnamese. Mamaya makita nyo kung ano yun. Solve na solve tayo sa kinain natin. At ang dami nating order, di ba? O meron pa akong take away. I cannot eat so hot. But it's delicious. It's delicious. So, alam niyo ba kung magkano lang ang inabot ng aming bill? Kung i-convert natin sa Philippine money with 2 buko, then nasarap dito. Meron pa ako nung take away daw. Yung take away sa kanila. This is only 1,000 pesos. More or less. Galing. Sarap dito. Tara, ride na tayo. Dito na ho naubos. Napakaanghang. Dami pang laman. Kita naman ninyo yung kulay. Yung red na red. Parang dinikdik na sili to. Pang kontra natin, buko. Ang sarap ng buko. Ang tamis. The best. Hi! So, nandito kami ngayon at night. Sa highway ng Danang. Tatawid kami. Ito ay kailangan ma-airto kang tumawid kasi pagbibilis dito takbo dito. Ayun yung hotel namin sa likod. Ayun yan. So ito yung nakikita natin sa bintana namin, ay yung royal family. Yung ni-live ko. Maliit na Lady Buddha. Ito pala yun. So, place of worship din dito sa Danang. Yan ang mga faithful followers. Mga ibig sabihin, mananampalataya. So we don't know the real idea ano ang tingin nila sa Lady Buddha. Pero based dun sa study, like dun sa big Lady Buddha, ayun ang Goddess of Mercy. Same image nung nandun sa dagat.
Maganda yung loob. Temple ka. May mga Buddha din. Ang laki nung bell. Nakaka-amaze lang kasi tapos walang tao. Di ba? Walang tao. Ang laki ng bell. Bay mà em. Okay. You will wait there. Oh yeah, thank you. Okay. So, enjoy naman natin ng gabi dito sa Danang. Nag-order tayo ng ihaw-ihaw. Ang mga ihaw-ihaw nila, octopus, yung galamay ng octopus. Meron silang pork, in-order natin. Meron din chicken feet. Pero ano na rin, ang hindi lang usual, yung galamay ng octopus, wala sa atin nila, di ba? So, dito. Hintayin natin kasi inihaw. Ano? No, not you. No, sorry. I thought you're talking to us. Ano naman, alerto tayo sumagot eh. Yung mga Pinoy, laging ganda, di ba? So, that's it. Tingnan natin yung ano. Nakita mo ba yung sinaihaw natin? Pakita mo yung octopus. Pagkatapos nating magmerienda sa bangketa, yung mga delicacies dito sa Vietnam, punta na tayo dito sa pinaka Danang Beach. So ito yung kanyang signage. Yun lang yung aming hotel. Ayan, after niyang Stella Maris Hotel. Stella Maris. Then kasunod na yung hotel namin. So few blocks away, nandito na sa Danang Beach. Diba? At yun yung pinuntahan nating Lady Buddha. Kita pa siguro sa video. Kulay orange siya ngayon or dilaw. So, pag tinignan natin yung paligid, tinan mo, yung paligid, ang dami pa rin tao, nagre-relax. No? So, ang ganda. Ang saya. Diba? Ang oras natin ngayon ay alas 10.
10:30. 10:30 ng gabi. Buhay na buhay. Buhay na buhay ang Danang Beach. Maraming tao, nagre-relax, nag-unwind, di ba? Ang mga nag-ano kanina, ayun, mga kumakain sila, parang picnic type. Tapos look at the surroundings ng Danang Beach, di ba? Napakaganda. Oh. Pero mo 10:30 ng gabi. Diba? Tali. Hop. Diba? Yeah. Nasaya, no? Sana sa Ross Boulevard ganito din. Tsaka ang buhangin, bukas ng umaga, makita natin, talagang puti yan. White sand yan. So, at tsaka ang laki-laki ng ano niya, ng beachfront niya. Diba? Ang lawak, ang haba. Kaya ito, kinukonsider na one of the prominent beach sa mundo. Beach shore, yan. Harap dito. Kaya kami bumalik ulit dito sa Danang. Kasi masarap mag-explore. Ang mura pa ng mga pagkain, diba? Can afford mo ang lobster, can afford mo yung mga class na kainan. So saan ka pa? Mag-Vietnam ka na. Eh talaga namang mai-enjoy mo. Diba? Picture din.